This is the day that the Lord has made. We will rejoice and we will be glad in it. Amen? Ihanda na ho natin ang ating mga puso. Buksan po natin ang ating Biblia muli sa Aklat ng Roma. Romans chapter 8, Kapitulo 8. Ang aklat na ito ay sinulat ng dakilang apostol na si Pablo, apostol sa mga Hentil. Babasahin po natin ang talatang 1, patuloy hanggang 4, and then babasahin natin ang verse number 34. Ulitin ko po, Romans chapter 8, beginning verse number 1 through verse number 4, and verse number 34. Praise God. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Amen. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Bago natin ituloy, marahil ay nagtatanong ang iba sa inyo, nagtataka kung bakit tila kulang ang pagkakaliwat sa wikang Filipino. So sa wikang Tagalog. Wala pong pagkakamali ang Biblia, mga kapatid. Minagaling ng ilang mga Bible scholars and translators na hindi isama yung second part ng verse 1. Ano po yung second part? Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Dahil karamihan ng early manuscripts, hindi po nakasulat itong who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Sa iba, nakasulat sa ibang manuskrito. Pero karamihan, notice my word po, karamihan sa early manuscripts, hindi ho kasama itong second part ng verse 1. Nevertheless, ang ganitong tila pagkakaiba ay it does not do any violence to the Word of God. It does not violate the integrity of God's Word. Sapagkat ang sentido ho ng verse 1 is this: there is, therefore now, no condemnation to those who are in Christ Jesus. Amen. Kaya mapapansin din niyo rin po, dito sa ikatlong portion ng verse, sa mas earlier version po ng Bibliang Filipino o Bibliang Tagalog, ganyan din po ang pagkakaliwat. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Nawa po'y nakatulong po sa inyo yung kaunting pagpapaliwanag po. Let us read verse number 2, mga kapatid. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Verse number 3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh. Hallelujah. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa Kanyang sariling anak, sa anyo ng makasalanang laman, at tungkol sa kasalanan, ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Napakabuti ng ating Panginoong Jesus. Verse number 4.
that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Upang ang makatwirang itinatakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Dumako ho tayo sa verse number 34, please. Chapter 8 pa rin po tayo ng Romans. Verse 34 says, "Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us." Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Amen. Muli natin gugunitain ang ginawa, ang napakalaking ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, na kung saan ay inalay niya ang kanyang buhay. Siya'y nagdusa, siya'y nasugatan, siya'y binugbog ayon kay Propeta Isaias, at siya'y namatay. Upang, mga kapatid, ito ang mensahe ngayong umaga, upang kanyang alisin ang lahat ng kahatulan na nauukol sa atin. Praise God. To take away, Jesus Christ died and He suffered. He bled and died. He suffered so much for you and for me and for the whole world, to take away our condemnation. Take away, alisin ang kahatulan. Hallelujah. Praise God. Let us pray, brothers and sisters. Minsan pa, Ama, we approach you humbly in the mighty name of Jesus. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na binabasa pa lang namin ay pagpapala na po ang inihahatid sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong dakilang biyaya, sa iyong pag-ibig sa amin. Hindi namin kailanman ito matutumbasan, mapapantayan. Ang tanging magagawa namin, Ama, ay pasalamatan ka ng buong puso. At kami pinalaya mo mula sa guilt and condemnation through Christ Jesus our Lord. Holy Spirit, we ask for your guidance today. Tulungan niyo po ang inyong lingkod. Turuan niyo po kaming lahat na minsan pang maituon namin ang aming pansin kay Kristo Jesus at sa krus, sa kanyang accomplishment. In Jesus' name we pray, Lord. Amen and amen. Makakaupo na po kayo. Glory to God. I am saved. I am free. Kanina po sa ating preliminary, as we worship the Lord, as we sing His praises, have you noticed, napakaganda ng mensahe ng first song po natin. Paki-flash mo nga uli. Hallelujah. Yung lyrics of the song, please. I am redeemed. Oh, glory to God. Many years ago, nung ako'y bago pa lamang Kristiyano, one of the songs na natutunan ko ay, I am redeemed by the blood of the Lamb. I am redeemed, and I know I am. I am redeemed by the blood of the Lamb, saved from sin, and I know I am. All of my sins are washed away. Praise the Lord. Napakaganda ng mensahe ng mga awiting yun. Just like this one, I am redeemed, bought with a price. Jesus has changed my whole life.
If anybody asks you just who I am, tell them, I am redeemed. Glory to God. Kung sino man ay magtatanong kung sino ako o kung sino kayo, sabihin natin sa kanila, tayo ay tinubos. Redeemed by what? Bought with a price. Bought with a price. At ang binayaran ng Panginoon, it was a heavy price. Hindi maliit, hindi trivial, hindi minute. Malaki ang binayad ng ating Panginoon. Remember that, my brother. You have been bought with a terrible price, the blood of Jesus. And mind you, church, mind you, brothers and sisters, ang dugo ng ating Panginoong Jesus, it was perfect. It was sinless. The blood was spotless. Lahat ng sacrificial system sa Old Testament, binabalik-balikan ko po yun, mga kapatid. In fact, yung sacrificial system ordained by God the Father, alam niyo ba kung saan niya unang sinabi yon? Sinabi niya kay Adam and Eve. Genesis 3:15. Sinabi niya rin kay Abel, not si Brother Abel, si Abel. At alam niya ni Cain. Nandun yan sa first book of the Bible, Genesis. Sa mga naunang mga bahagi po, chapter 4, nandun na po ang sacrificial system. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Na kung saan ay mag-aalay sila ng innocent substitute sa anyo ng isang cordero or lamb, spotless. Naalala niyo nung nagkasala ang ating first parents, di ba sila'y nagsuot ng, nahiya sila nagkaroon sila ng kamalayan. But it was unhealthy. At nagsuot sila, gumawa sila ng fig leaves o mga dahon para itapal sa kanilang mga kahihiyan. Subalit hindi yun kinalugdan ng Panginoong Diyos. God the Father, hinanap niya ang unang mga magulang natin. Nagtago sila pero God was searching, looking for them. Hallelujah. At nag-alay first ang Panginoong Diyos ng handog, ng substitute. Sinuotan sila ng balat ng hayop, animal skin. You remember that? So yun ay foreshadow, mga kapatid, ng darating na sacrificial system. At lalong nabuo po yan, mga minamahal, nung tinawag ng Diyos si Moises upang palayain ang Israel from bondage. Naalala niyo na ang sabi ng Panginoon, build me a tabernacle. Moses, my servant, gawan mo ko, magtayo ka ng tabernakulo, build me a tabernacle because I want to dwell with my people. You see, God is a very personal God. He is not a distant God. Siya'y nasa langit, subalit siya'y napakalapit sa atin. Sa totoo, sinlapit lamang siya ng dasal, katulad po ng inaawit natin noong araw, mga kapatid. I want to be with my people. And you remember, nagbigay ng instructions ang ating Panginoon, detalyadong instructions, pati yung mga gagamiting kahoy, gagamiting metal, yung sukat, detalyado po. At lahat ng equipments, ng furnitures na yun na nasa dwelling place sa wilderness, na kung tawagin sa aklat ng mga gawa, church in the wilderness. May church na noon, mga kapatid. Lahat ng iyon ay kumakatawan sa isang darating na dakilang handog, the supreme sacrifice. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat po ng countless lambs na doon ay hinandog, inialay doon sa altar or brazen altar, mga kapatid. Try to imagine brazen altar at yung dugo ng kordero, ng innocent victims or substitute. At yun ay spotless, walang kapintasan. Dumadaloy po yan 24 hours a day. At yung offering na yun ay kailangan tatanggapin lamang ng Panginoon. At ang palatandaan ay manggagaling sa langit, mga kapatid.
yung approval. Hindi manggagaling kung saan-saan yung apoy. Manggagaling sa Diyos yung approval noon. Praise God. At yun ay tumutukoy, mga minamahal, sa ating Panginoong Hesukristo. The coming Messiah, the coming King, the coming Redeemer, Jesus Christ. Kaya po, mga kapatid, this is the greatest conclusion to the suffering and death of Christ. This is the greatest conclusion to the suffering and death of Christ, Romans 8:1. Ito ang dakilang konklusyon tungkol sa pagdurusa at kamatayan ng ating Panginoong Jesus. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Isipin niyo po yun, mga kapatid. Saglit nating, let us meditate on this verse for a while. Ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Hindi sinabing, there is therefore now no condemnation, period. Hindi doon nagtapos. Ang sabi, kompletuhin natin, there is therefore, tignan yung conclusion, now no condemnation to those who are in Christ Jesus. The question is, are you in Christ Jesus? Ikaw ba ay na kay Kristo Jesus? Ikaw ba, kaibigan, ay na kay Kristo Jesus? Marahil ikaw ay may relihiyon. Bata ka pa, minulat ka na sa relihiyon. Meron din ako niyan. Meron tayo niyan lahat. In fact, religious ang bansang Pilipinas. Ting papasok ang bagong taon, sunod-sunod na mga prosesyon. Di ho ba? Kung dinadaluhan ng milyon-milyong mga kababayan natin. Pinagpupuyatan, nagtutulakan, siksikan, di mahulugang karayom. Di ba? Sumasalubong, may pinagsasalubong. Religious ang ating bansa. Pero hindi sapat yan. Ayon sa Biblia, hindi ayon sa aking opinyon, kundi ayon sa Biblia, ayon sa salita ng Diyos. Hindi po sapat na ikaw ay in religion upang ikaw ay maibilang sa mga wala ng kahatulan, wala ng anumang kahatulan. Hindi relihiyon ang sagot. Marahil ay mabigat ito sa pandinig, but religion is not the answer. Religion won't make you right with God. Religion won't justify you before a holy God. Sapagkat tayong mga tao, the whole world, nagkasala tayo direktamente sa Diyos. Nagkasala tayo sa Kanya. Meron tayong offense sa Diyos. And the Bible declares that God is holy. God is a thrice holy God. Mababasa niyo yan sa Isaiah Kapitulo 6 na kung saan ay nagkaroon ng pangitain ng dakilang propetang Isaiah at nakita niya, narinig niya, nakita niya ang kabanalan ng Panginoon. And when he saw the holiness of God, he saw his dirt, his filthiness. He saw himself. So yung upward look na yon, God is holy, and then napunta sa kanya, downward look, ang sabi niya, woe is me. Woe is me. Saab ako. Ang Diyos ay banal, at pag nakita mo talaga yan, ang kabanalan ng Diyos, ang conclusion ng tao ay, saab ako. I am condemned. I am filthy. In other words, I am a sinner. Ako'y makasalanan. So paano magkakaroon ng reconciliation o pakikipagkasundo ang banal at ang marumi? Kung paano hindi pwedeng paghaluin ng tubig at langis,
hindi rin pwedeng paghaluin ang banal at marumi. Amen. Common sense. Nalayo tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Naging bingi ang Panginoong Diyos dahil sa ating mga pagsalangsang. Hindi maiksi ang kamay ng Panginoon upang hindi Kanya kayang abutin. Hindi rin mahina ang tainga ng Panginoon upang hindi Kanya marinig. Ang ating mga kasalanan ang nagpalayo sa atin sa Diyos. Kaya itinatag ng Panginoong Diyos ang sacrificial system. Kaya hindi maaaring alisin sa New Testament ang Old Testament. Mga pastor, nakikinig ba kayo? Maging ang Panginoong Jesucristo sa tuwin ay sumisitas ng mga talata hango sa matandang tipan. Ipinakikilala siya ng matandang tipan at siya ang kakahulugan ng lahat ng sacrificial system in the Old Testament economy. Sa Abako, sabi ni Prophet Isaiah, woe unto me. In other words, direct ang ibig sabihin ng woe, it means I am condemned. I will go straight to hell. I will not be saved because I have seen the Holy God. He is thrice Holy God. At yung special mission ng mga seraphims, you remember they had 6 wings. Dalawa yung panlipad. Dalawa yung nagtatakip sa kanilang mukha. At yung kanilang mga panyapak ay tinatakpan din ng dalawang pakpak or wings. Halos hindi nila makita ang kabanalan ng Panginoon. And for 24 hours, daily, unceasingly, walang puknat, hindi sila humihinto. Ang kanilang sinasabi, Holy, 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 God Almighty. Glory to God. Kaya nung pinahintulutan ng Diyos, pinasilip kay Isaias ang kabanal-banalang presensya ng Panginoon, hindi siya makatayo halos. Tapos sabi niya, woe is me. Alam niyo ba, ibig sabihin ng woe is me? It means I'm condemned. I am condemned. I am nobody. I'm a sin. I deserve to go to hell. Salamat sa Diyos. Ang Diyos din ang siyang may gawa upang tayo ay ma-rescue. Hallelujah. That is salvation. Yan ang ibig sabihin ng kaligtasan. Niligtas tayo not on our own ability. Hindi natin naligtas ang ating sarili at hindi natin maliligtas sa pamamagitan ng relihiyon. Mga kaibigan, kahit pakyawin ninyo lahat ng relihiyon sa buong mundo, kahit pasukin ninyo lahat ng simbahan, templo, moske, o katedral sa buong mundo, kung ikaw ay wala kay Kristo Jesus, if you are without Christ Jesus, you are condemned. But, glory, good news, but if you are in, not out, but in Christ Jesus, there is good news. Therefore now, no condemnation to those men, women, child, teenager, young and old, to those who are in Christ Jesus. Hallelujah! Good news po yun. That's the reason why dito sa ating church, papasok ninyo yung makikita ninyo, welcome and celebrate Jesus. Wala po kami ibang sineselebrate dito. Wala po kaming ibang pangalang itinataas dito. Ang aming mga pangalan, even my name is insignificant. Okay lang kung makalimutan ninyo yon. But never forget that wonderful name, that precious name, the name Jesus Christ, Emmanuel, God with us, Jesus Christ, the bread of life, Jesus, the way, the truth, and the life, Jesus, the Prince of Peace, Jesus, the Counselor, wonderful, everlasting Father,
the fairest of 10,000 to my soul, the rose of Sharon, the lily of the valley, the bright and the morning star, the Alpha and the Omega, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. That is my message. Hindi ho magbabago yon. As long as I'm alive, I will always proclaim that name. I will always say that name. I will sing that name. I will declare that name. Hallelujah. I will whisper that name. I will breathe that name. I will walk that name. Jesus, si Jesus. That's the reason why I'm happy. Amen? Yan po ang dahilan kung bakit hindi ako takot mamatay. Hindi ako takot mamatay. To be honest, walang kinatatakutan ng Kristiyano. Kahit kamatayan pa. Anytime na tayo'y magpantay ng aking paa, alam ko kung saan ako pupunta. Because there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. And if you are in Christ Jesus, glory to God, heaven is your place. Heaven is your home. Sabi nga ni Pablo, kaya gusto ko pa rito, sabi ni Apostle Pablo, para sa inyo yun eh. Pero sabi niya, I'm in conflict between two destinations, sabi niya. I desire to be absent from this body and to be present with the Lord. Nevertheless, it is expedient for me to remain. Pero kung akong masusunod, sabi ni Pablo, I'd rather be absent from this body and to be present with the Lord. Thank God. Sa sandaling matapos ng ating hiram na buhay, absent na tayo sa bading ito. This body of sin, itong lagi may struggle, itong laging nanghihina na ito, patanda, hindi pa bata, palabo, hindi pa linaw. Amen? Kahit ano pa sabihin ng mga false prosperity teachers. Sabi nga ng isang evangelist, TV evangelist, sabi niya, I will die at the age of 120. Sabi ko, nahihibang na itong taong ito. Di ba dapat mentras tumatanda, lalong tumitino? Di ba ganon? Kaso paurong eh. 120 years old. Mga kapatid, with my back pain. Ngayon pa nga lang, 59 ako. Pag umatake po ito, I'm not confessing a negative confession. I'm just saying the truth. I'm just telling the truth. Ito yung reality ng buhay. You're getting old. So yung mga kabataan na parang hindi mamamatay, kung mag-aasta, o kung lumapastangan sa mga magulang, gano'n na lang. No? Tatanda rin kayo. Kaya huwag niyong pagtawanan yung mga tumatanda. Dahil tatanda rin kayo. At lahat tayo, uuwi tayo lahat. Papunta tayo lahat sa lupa. Kaya ang hibik ni John the Beloved, you remember, sabi niya, even so, Lord Jesus, come quickly. Come quickly. Sa estadong nangyayari yung state na nangyayari ngayon sa iba't ibang bansa, mga kapatid, maging dito sa ating bayan, let's pray for our country, mga kapatid. Marahil ay peaceful tayo natutulog sa ating mga silid. Pero somewhere in our country, may mga dumadanas ng mabibigat na trahedya, mga kapatid. Tragedy. Naghihintay nga tayo, inihintay nga natin ng big one, di ba? Dahil anytime, pag yumanig yan. At ayon sa mga experts, mga kapatid, ang tawag, I forgot, mga kapatid, pero walang tigil ang paggalaw ng lupa sa norte. Hanggang dito sa NCR, walang tigil po yun. Pastor, by faith, di mangyayari yan, by faith. Bahala ka. It's your faith. Okay? Pero pag ginusto ng Diyos yan, mga kapatid, wala tayong magagawa. Thousands will die.
Not just hundreds, but thousands will die. Tuloy-tuloy ang mga digmaan, mga banta ng giyera, yung mga trahedya, yung climate change na yan, yung pagbabago ng panahon, yung mga lugar na hindi binabaha, ngayon binabaha na. Yung mga bulkang hindi dormant, nagpuputukan na. Hindi ko kayo tinatakot, mga kapatid. Basahin mo ang Biblia, hindi puro teleserye, hindi puro TikTok. Hindi ko pinakikialaman yung hobby ninyo, mga kapatid. But ang topic natin sa mga previous Sundays is to read the Bible. Look it up. Let not the words of God depart from your mouth. Look it up, meditate therein, let it in, and do according to what it says. Live it out. Look it up, let it in, live it out. That should be our practice. Enjoy life, that's okay. Enjoy mo yan. But never neglect your private devotion sa Panginoon. Kaya hindi ka na magugulat. Kapag may nayayanig ang lupa, sumasabong ang bulkan, may mga earthquakes, may mga gera. Ano ba itong nangyayari? Pastor, bakit ganyan? Hindi ka magugulat. Dahil matagal nang nakasulat yan sa Biblia. At ang nag-prophesy niya, none other than our Lord and Savior, Jesus Christ. Basahin mo ang Matthew chapter 24. Paalala lamang po yan, mga kapatid. Let us always remain in Christ. Any day soon, darating ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya ang early church, ang kanilang strong belief, mga kapatid, ang early church, na darating ang Panginoon in their lifetime. Ganun po ang perspective ng early Christians. Na in their lifetime, Jesus is coming. Kaya nung namamatay bawat generation, yung sumusunod na generasyon, ganun din ang kanilang paniniwala. Kaya hanggang ngayon, 2025, ang true Christians, the true church believes that in their lifetime, sa lifetime natin, darating ang ating Panginoon. Kaya hindi nalalaos, hindi napapanis ang salita ng Diyos. Amen? Kaya tinuro ito sa akin ng mga elders. At ngayon tinuro ko sa aking anak, sa aking pamilya, tinuturo ng aking anak sa kanyang mga anak. At loobin ng Diyos na magpamilya ang aking mga apo. Ituturo niya rin yan, generation after generation. Amen? Huwag tayong umalis sa ating Panginoon. The question is, are you in Christ Jesus? This is the greatest conclusion to the suffering and death of Christ. And pinapaalala ko po muli sa inyo, mga minamahal, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi na natili sa libingan. Hallelujah. Nakahanda na ang Panginoon. He is at the door. Glory to God. He is coming back. Do you believe that? Kaya siguraduhin po natin na tayo ay nakay Kristo Jesus. And what does it mean to be in Christ? Ano ang ibig sabihin ng ikay na kay Kristo Jesus? Ano ibig sabihin yan? To be in Christ means to be in relationship to Him by faith. Amen? I repeat, to be in Christ means to be in relationship to Him by faith. Faith in Christ unites us to Christ so that His death becomes our death and His perfection becomes our perfection. Ang pananampalataya kay Kristo ay tayo'y ginagawang isa. We are being united to Christ so that His death, ang kamatayan niya, becomes our death. Ang kamatayan niya ay naging kamatayan din natin. At ang kanyang kasakdalan, His perfection, becomes our perfection. Christ becomes our punishment, which we do not have to bear. And Christ becomes our perfection, which we cannot perform.
That's the reason why kinakanta natin, have you noted, naalala niyo yung awiting, Christ is my everything. He is my all. Walang kinalaman yan ng material na blessing, although bahagi lamang po yun. Ang ibig sabihin ng Christ, listen carefully, church. Ang ibig sabihin ng Christ is my everything. It means Christ becomes our punishment which we don't have to bear. Si Kristo ang naging kaparusahan natin na hindi naman natin kailangang pasanin. Amen? And Christ, ito napaganda rin, becomes our perfection which we cannot perform. In Christ. Kaya po yung basis or ground for us to be accepted by God the Father, it is through Christ. Amen. In Christ. Na kay Kristo. Although napakahalaga ng faith, but it is not faith that becomes the basis or ground of our acceptance with God. Without faith, it is impossible to please God. Pero yung ground, listen carefully, napakahalaga nito. Ito doktrina, aral po ito. Yung basis, yung ground, upang ikaw at ako'y maging accepted by God. It is by Christ. Dahil kay Kristo. Faith unites us to Christ. And si Kristo ang ground or basis for us to be accepted by God. Because si Christ, si Jesus, our Lord, siya yung substitute. Siya yung sinisimbolo ng billions of lambs that was slaughtered in the Old Testament sacrificial system. Ang sinisimbolo po niya na si Kristo, innocent victim po yan. They are not the works of human hands. Sinakripisyo nila ang kanilang buhay. Sila'y pinatay. Ganon din si Kristo, di ho ba? At kung wala si Kristo, hindi lang tayo sa kangkungan pupulutin, mga kapatid. Sa impyerno, buti kung may pumulot sa atin dun. Wala. Eternal po ang lake of fire. Eternal. Walang katapusan. But you don't have to go there. I don't have to go there. Hallelujah. Ni hinuha, ni hinala, ni pangarap, ni panaginip, hindi tayo pupunta ron. Hallelujah. Because we are in Christ. To God be the glory. Galatia 2:16. Let us go to Galatians chapter 2, verse 16. Napakasarap na kay Kristo ka. Secured ka, assured ka pa. Amen. Hindi ka lang insured, secured ka. Knowing, listen carefully, brothers and sisters, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith, listen, in Jesus Christ. So faith unites us to Christ. And Christ unites us to God. Amen. Even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. Liwanag po ng salita ng Diyos. At nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Kaya, if you will go back sa offering po ni Cain, the first murderer, yung brother ni Abel, you remember that? Sabi ng Biblia, sa Genesis chapter 4, if I'm not mistaken, basahin nyo lang naman po yung buong chapter. Yun ang declaration ng sacrificial system. As early as that, hundreds of years bago dumating si Moises. ang hinandog ni Cain, yung fruit of his labor, pinagpaguran niya.
fruit of his labor. It is not by works. Although, of course, magagandang mga gulay yan. Mga anya, talagang the best yan. But God had no respect with Cain's sacrifice, even kay Cain. Because in essence po, mga kapatid, kanyang binabaliwala yung sacrificial system, yung demand mismo ng Diyos. Yun gusto mo eh. Term mo yan eh. Ito ang gusto ko, sabi ng Diyos. Ito yung gusto ko. Siguro repulsive sa kanya or offensive yung blood sacrifice. Ayaw niyang madumihan yung kamay niya. Pero tingnan niyo, no, hindi niya magawang pumatay ng lamb. Nagawa naman niyang pumatay ng kapatid. Sipin niyo yun. Ganyan ang relihiyon. Mula noon, ang religion ng tao, yan ang isa sa maraming bloodshed na nangyari because of religion of man. Repulsive ang blood. Ayan, nag-iimbento tayo ng mga sarili nating kagustuhan. Hindi, yun ang demand ng Diyos eh. Dahil isusugo niya, in His time, in His perfect time, isusugo niya ang kanyang bugtong na anak to die on the cross, to suffer and to die, not just to bleed, but to die. For you and for me, John 3:16. Yan ang Bible in a nutshell. Maganda nga yung in-offer. Hindi tinanggap ng Panginoon Diyos. Hindi nirespeto yon. That is not my will. That is not what I demanded. Pero si Abel, by faith, he was looking forward to the cross. Ganyan ang Old Testament saints. They were saved. They came in by looking forward to the cross. From the time of Adam, pababa sa mga patriarka, maging sa mga tunay na propeta ng Diyos. If you will read the Bible, talagang tataluntunin mo the way of God is by the shed blood of the Lamb. Hallelujah. Nasusundan niyo ba, mga kapatid? Si Abel, hindi man niya alam, hindi niya lubos na naintindihan yun. Misteryo sa kanya marahil yun. Kahit nga tayo, hindi natin lubos maarok ang kabanalan ng Diyos, ang kanyang demands. Pero ang magagawa natin is to obey. Amen. Not to complain, but to obey. So by faith, kaya nasama si Abel. You remember? Sa Hall of Faith. Hindi sa Hall of Fame. Hall of Faith. Hebrews chapter 11. By faith, he was looking forward to the cross. Old Testament saints. Down to the New Testament saints, kasama tayo doon, we look backwards to the cross. So ang sentro is the cross. Christ and Him crucified. Glory to God. That is the message. Hindi mababago yon. Hindi ka malilito kapag sumentro ka. Hindi ka magkakamali sa doktrina kapag sumentro ka sa krus ni Kristo. At hanggang ngayon, regardless ng pamoderno, high-tech na ang mundo ngayon, mga kapatid, hindi binabago ng Panginoong Diyos ang kanyang mensahe. Hindi niya i-water down yon. Hindi niya gagawing mababaw yon. He will not change His mind. Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Ang tao ay hindi aariing ganap. By the way, the word justified, it is a legal term. Hindi lamang, pag sinabi ng legal court, you are justified. Hindi lang yun affirmation. Yun ay declaration. Declaration ng legal court po yan. Sa courtroom ng Diyos, once na you have been justified, ang basis is the blood of the Lamb, Jesus Christ. Amen. Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Kaya inaanyayahan ko kayo, mga kaibigan, mga kapatid, manampalataya kayo kay Hesukristo. Wala nang ibang daan eh. Wala nang ibang paraan. Wala nang ibang solusyon sa kasalanan. Si Jesus lamang. With all due respect, mga kababayan kong Roman Catholic, hindi si Mary. Yung tunay na Mary,
Yung ginamit ng Panginoon Diyos upang mailuwal ang perfect na sanggol na si Jesus. Napapailing siya eh. Hindi ako tagapamagitan. Walang nakasulat, not even a hint in the Bible, na may babaeng tagapamagitan. Ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao ay si Jesucristo. Manampalataya kayo kay Jesus. Hindi mahirap yun. Napakadaling gawin yun. Sumampalataya ka, tanggapin mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At lahat ng hinihingi ng kautusan ay kanyang kinatagpo. At tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus. Pakinggan niyo po, upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kita niyo yung basis? Sa court of law ng tao, ang basis of justification is this: because you have kept the law, batas, you have not violated any law, you are justified. Pero sa courtroom ng Diyos, listen carefully, hindi niya sasabihin, you have kept the law, so I declare you justified. No, sapagkat lahat naman tayo, we haven't kept the law. Walang law keepers dito sa atin. Yung 10 Commandments, hirap na hirap tayong sundin yun. Huwag kang magsisinungaling. Pero bata pa tayo, wala namang nagturong magulang. Anak, magsinungaling ka pa minsan-minsan. Walang ganun eh. Pero sinong dila dito ang hindi makapagsasabing, Pastor, kahit kailan hindi ako naging sinungaling. Lukuhin mo lelang mong makintab. Diba? Lahat tayo nagsinungaling. Lahat. Baka kaninang umaga lang nagsinungaling ka na eh. Ganong kabilis ang ating dilang magsabing matuwid ako. So in the courtroom of God, in God's holy courtroom, no flesh is justified. Walang makapagsasabi eyeball to eyeball, Lord, I have kept the law. No one. We are all guilty. Amen. Guilty ako, guilty kayo. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, di ba nung babatuhin yung babaeng makasalanan, naaktuhan eh. Sumulat sa lupa ang ating Panginoon, hindi lang sinabi ko ano yun eh. Marahil sinabing, all have sinned and come short of the glory of God. Marahil hula ko lang yun. Huwag niyo akong hatulan. Amen. Kaya sabi tanong ng Panginoon, sino sa inyo ang hindi nagkasala? Siya ang unang bumato sa babaeng ito. Pahiya silang lahat eh. Alam niyo ang ibig sabihin po ng tanong ng Panginoon, ng Panginoong Hesus? Sino-sino sa inyo ang hindi nagkasala tulad ng kasalanan ng babaeng ito? Di ba? Kaya tayo pag nagtuturo tayo ng ating hintuturo, 3 yung nakabalik sa atin eh. Di ho ba? Nahuli ko yan, nakikiapid. Yan eh, nangangalo niya. Huli ka! Huli ka! Pero sabi ng Panginoon, ang tumingin sa babae na may pagnanasa sa kanya, ay nagkakasala na ng pakikiapid o pangangalo niya sa kanyang puso. Ni-level up pa nga ng Panginoon eh. Yung hindi mahuli-huli dahil ang galing sumikreto eh. Ganon yung mga taong yun. Ang gagaling manghatol. Mga hatolero at hatolera. Tama ba yung Tagalog na yun? Isa lamang po ang persona, isa lamang ang kilala ko na may karapatang magtanong, sino sa inyo ang hindi nagkasala tulad ng walang iba kundi ang perfect sa lahat ng perfect. The sinless one, the spotless one, the Son of the living God. Jesus. Lahat tayo, we are not keepers of God's law. We are all violators. Batas nga lang ng tao, hindi natin masunod-sunod eh. Bawal tumawid, tawid ng tawid. Nakailang beses ka nang pinakanta ng pambansang awit. Pinag-recite ng panatang makabayan. Tigas pa rin ang ulo. Kaya sumasakit na ulo ng mga gawa ng batas. Palitan natin yan.
bawal tumawid, may namatay na rito. Tawid pa rin. Si Juan at si Juana, tigas talaga ng ulo. At nung nahuli, ay praise God, nakalimutan ko. Nag-praise God ka pa. Hindi ko po sinasadya, Christian po ako. Hindi ko kasi maakyat yung taas-taas ng hagdan, di ba? Simpleng batas lang yan. Sumakit na naman ang ulo ng ating mga konsehal. Sa mga local government, palitan natin yan. Hindi umiepekto yan. Sabi mo, hoy! Mamamatay ka pag tumawid ka rito. Mamamatay ka na, ha? Simpleng batas lamang po yun. Lahat tayo'y lumalabag, lalo't pag walang nakakakita. Panginoon, alam niyo naman ang puso ko. Ganun naman tayo eh. Alam mo ang puso ko, Lord. Yung pa kayang batas ng Diyos. Kahit sinong mga sabadista dyan, hindi kayo makakapag-boast na nasunod ninyo at nasusunod ninyo ang kautusan ng Diyos. Bawal mangili, bawal magtrabaho, bawal kumilos. Talagang wala kang gagawin. Hindi ka lalabas ng bahay, hindi ka magsusuklay. Gawa yun eh. Hindi ka magluluto, gawa yun eh. Mahirap yun. Kaya pinupuri natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo. Dahil lahat ng mahirap na hindi natin kayang gawin o pasanin o i-perform, pinerform lahat yan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! That's the reason why I praise Him. I am not ashamed praising that name, His name, wonderful name. Jesus, I am walking with the King. I'm walking with Him side by side. Amen. At ang aking steps are lighter. Glory. Alam niyo, pag religious ka, ang napakahirap niya. Ang bigat niyan, kapatid. Kailangan na gabi kang kukumpletuhin mo yung simbang gabi. Dahil may panata ka, may wini-wish ka eh. Mananalangin ka para sa mga kaluluwa sa purgatorio, ang dami nun. Kamag-anak mo pa lang, ang dami na nun. Kailangan tuwing alas 6 ay obligado kang magdasal, mag-orasyon, magkabisa ng mga prayer books, catechism, lahat-lahat. Ang bigat! Tapos, back to zero ka na naman, tapos indulhensya. Di ba kabigatan yon? Habang tumatanda ka, pabigat ka na ng pabigat. And you shall know the truth. Jesus said, and the truth shall set you free. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Glory! Kaya ang lakad mo'y magaang na. You are walking, your steps are lighter. Lord, plant my feet on higher ground. Glory to God. Magaang. No condemnation. Wala kang dapat kumpletuhin. Walang paligsahan. Walang condemnation. You do not allow men in all this world to condemn you. You don't even allow Satan to condemn you, although he is an accuser of the brethren before God day and night. 12:10 ng aklat ng Revelation. But you won't allow him. Dahil sa krus, winasak na ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng kanyang mga gawa at pinaalam sa atin yan sa magitan ng Biblia. Amen. And every time he condemns you, plead the blood of the Lamb. You are covered. Covered ka. Sabi ni Lord, I have your back. Not just your back, your front, your side, left and right. You are covered by my blood. No condemnation! Woo! A man is not justified by the works of the law. Not by your works, lest any man should boast. Kung inaproban ng Diyos yung yung offering ni Cain, di lalo siya nagyabang, kita nyo? Walang kasing ganda ng mga gulay ko. Di ba?
Mga sariwa yan at walang, hindi po hindi yun ang demand eh. May demand, substitute, redeemer ang demand. Hindi mo man maintindihan yan, but you have to accept it by faith. Iba problema. Pastor, bakit by faith in Jesus? Bakit? Ang dami mong bakit? Kaya nga by faith eh. Amen? Kung lahat yun ay nafi-figure out mo, it is no longer by faith, but it is by faith. I accept that I'm saved. I'm redeemed by the blood of the Lamb. Di pa ako tapos, mga kapatid. Excited ako eh. Galatians 2:17. Tuloy natin sa verse 17, brother. Glory. But if, while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is Christ therefore a minister of sin? Certainly not. Tuloy natin. Glory. For if I build again those things which I destroyed, I make myself a transgressor. Kung ang mga bagay na aking sinira ay aking muling itayo, pinatutunayan ko sa aking sarili na ako'y suwail. So the question is, mga kapatid, who is to condemn? Tulad po na nakasulat, ito yung nakasulat sa verse 34 ng Romans chapter 8. Sino ang hahatol? Ang sagot, the answer is assumed. No one. And then the basis is declared. It is Christ who died. Period. Therefore, the death of Christ secures our freedom from condemnation, from guilt, from sin. Kaya hindi na tayo naglalakad o namumuhay na mayroong hatak-hatak na guilt and condemnation dahil we always fail. Yes, we still fail. Pero wala ng condemnation. Because Jesus is always present. Siya ang ating tagapamagitan and He is our advocate. It is, listen carefully, church, it is assured that we cannot be condemned as it is sure that Christ died. Amen? It is as sure that we cannot be condemned as it is sure that Christ died. Who is he who condemns? No one. Basis, it is Christ who died. Kaya wala tayong dapat ipaliwanag sa mga taong tagahatol. Wala akong dapat ipaliwanag sa mga mahuhusay humatol. I do not owe you an explanation. I have the answer. Scripture. Who is he who condemns? No one. Not even Satan. Not even the world. Not even my neighbors. What is my basis? It is Christ who died. Ba't ako magpapaliwanag sa inyo? Taong humahatol. Mga taong humahatol. Kayo ba ang namatay para sa akin? Kayo ba ang napako sa krus? Wala rin kayong dapat ipaliwanag sa akin. Dahil hindi ako ang namatay sa krus. Amen? Kayo, dapat wag tayong umasta na para tayong mga detective ng isa't isa. Kung magtanong, akala mo'y investigador, tumbungan ng bayan. Ang liwanag ng tanong, ng sagot sa tanong, who is he who condemns? It is Christ who died. Amen? So I'm free, we are free. Secure na po ang ating freedom from condemnation. Sa courtroom ni Lord, there is no double jeopardy.
in God's court. Inuulit ko po ang senaryo, church? You have kept the law, sabi ng court ng tao. Justified. Sa courtroom ni Lord, listen, you have not kept the law. Aaminin ba natin? Yes, Lord. You have. You're guilty. But my son, he kept the law. He met the demands of the law 100%. Therefore, I declare you justified. It is Christ who died. At ito pang maganda. Paganda ng paganda talaga ang talata, no? Maganda na, lalo pang gumaganda. Ito pa po ang sumelyo sa ating security at ating assurance as saved and justified. And furthermore, Christ is also risen. Glory to God. Walang kagaya ni Jesus na nabuhay muli. And He is even at the right hand of God who also makes intercession for us. So hayaan na natin ang mundo to condemn you, to say bad words against you, against the church. Bayaan nyo sila. Prerogative nila yan eh. But they will not be successful in condemning you and me. Just like po ng question, I'm beginning to close. Romans chapter 8, brothers and sisters. Beginning verse 33. Pakinggan niyo yung tanong ni Apostol Pablo. Who shall bring a charge against God's elect? No one. Basis? It is God who justifies. Anong basis? Christ is the one who died. And furthermore, He is risen. Ironclad, di ho ba? Safe na safe ka, secured ka. And then, tuloy natin, verse 34. Who is He who condemns? Inulit-ulit. It is Christ who died. Let us go to verse 35. Remember, si Kristo ang ating tagapamagitan. He makes intercession for us. Ibig sabihin, Jesus is praying for you and for me. That is one thing that I know. Kahit, for example, nalimutan yung ipanalangin si pastor and my family, that's all right. Okay lang yun. But one thing I know, hindi kinakalimutan ni Lord to intercede on my behalf. Someone, the perfect one, is praying for you. Panghawakan mo yan, kapatid. Marahil sa pagod ko, sa dami ng iniisip, hindi ko kayo na isasama minsan sa aking panalangin. But rest assured, there is someone, the King of Kings. He is at the right hand of God. He makes intercession for you. And in verse 35, eto na po. Who shall separate us from the love of Christ? Question after question. Who condemns? It is Christ who died. Who shall give charge to God's elect? It is God who justifies. Third question, who shall separate us from the love of Christ? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino o ano? Shall tribulation, distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Ang kahirapan ba, o ang kapighatian, o ang pag-uusig, o ang taggutom, o ang kahubaran, o ang panganib, anong worse, o ang tabak?
Di ba ito ang inaamba lagi sa atin ng mga hindi sumasampalataya sa Diyos? As I speak to you, there are Christians around the world na nakaamba sa kanila ang tabak ng kamatayan. As I speak, I'm telling the truth. Yung mga hino-hostage na mga terorista, some of them are born-again Christians. Hindi pinapakain. Famine. Nasa tribulation sila, kahirapan. Talking about, hindi ka makatulog, hindi ka pinatutulog. Distress. Nakedness. Are not Christians condemned by the world? There have been many martyrs, brothers and sisters. There have been many, many, many martyrs. The answer is no one can condemn us successfully. Hindi nangangahulugan, church, basta niyo yung verse, hindi nangangahulugan that these things does not exist. Maging totoo po tayo, it exists. Hindi pa po ito yung Great Tribulation. Ang kapighatian ba'y umiiral? Amen. Charges can be brought, but none will stick in the end. Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? It exists. Umiiral yan. Distress, kahirapan, umiiral yan. Pag-uusig, persecution, umiiral yan. Yung pang-iinsulto ng mga kapitbahay mo sa iyo, hindi pa yan ang persecution, kapatid. Ang persecution na tinutukoy dito ay nakaamba sa iyong kamatayan. Katulad ng ginawa nila sa mga unang Kristiyano. What about famine, nakedness, or danger, or sword? Who shall separate you and me from the love of Christ? Hindi lang ikaw ay nakay Kristo, mahal ka pa ni Kristo. Do you believe that, church? Jesus loves me. Christ loves you and me. These things exist. It is not that these things don't happen to Christians. Mapalad tayo, hindi pa nangyayari sa atin ito. Mapalad tayo. Pero hindi nangangahulugan that these things don't happen to Christians. Nangyayari po yan sa mga Kristiyano. But the answer is, verse 37, brother. Romans 8:37. Yet, hallelujah, in all these things, famine, nakedness, sword, danger, tribulation, distress. Yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Hindi sinabing absent ang mga things na yon. Thank God for health. Salamat. Thank God sa kalusugan natin, lakas ng katawan. But you can never tell na hindi ka mararatay sa banig ng karamdaman. You understand? Thank God sa lahat ng blessing niya, but you can never tell. Sa isang iglap, mawawala ang lahat. Yet, in all these things, ang ganda ng Bible, hindi tayo dinadala sa fantasy world. Hindi tayo dinadala sa kulay ng animation. Amen? The Bible speaks the truth. Papunta na tayo
sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa atin. Yet, remember the question, who shall separate you from the love of Christ? Yung iba na traffic lang, ayoko na mag-church. Traffic? Ganun kababaw ang mga Kristiyano. Nakakalungkot. Ang init dyan. Ayoko dyan. Pinag-uusapan dito, life and death, mga kapatid. Are you with me? Yes. What about sword? How many born-again Christians ang pinugutan ng ulo? Napanood ko rin mismo sa mga video yan, mga kapatid. Hinihilera, mga Kristiyano, mga kapatid natin sa pananampalataya. Wala naman silang kasalanan, kundi ang purihin ng pangalan ng Panginoong Jesus. And these radicals, they have this audacity na ipakita, palabas sa video, paano nila pinupugutan ng ulo ang Kristiyano. Sword. It's not new. Ang early Christians ay pinugutan din ng ulo. Kasi hindi ganun kadali ang buhay Kristiyano. Mapalad tayo. Inulit-ulit ko po, mga kapatid. We have all the reason to thank Him. But what if God takes away all of that? Yung nagpapasaya sa atin. I've seen a lot of Christians for many years. Sa tagal ko na ho sa ministry, mga kapatid, matanda na, may edad na rin po ako eh. Nakita ko na ho lahat ng pag-uugali eh. Known to men. Pinupuri ang Diyos kapag may blessing. Kapag nawalan ng trabaho, nawalan ng blessing, materialistic eh. Nagtatampo sa Panginoon, umaalis, ayaw na mag-church. Either hindi niya kayang i-handle yung success and failure. Iba naging successful, nakapag-abroad pa nga yung iba, nakapagpundar ng malalaking bahay, maraming sasakyan. Pero hindi na nilingon likod ang iglesia at hindi na nagpatuloy sa Panginoon. Sad to say. Ganyan ang human nature. Ganyan tayo. But if you are in Christ and you truly, truly love Christ, and Christ truly loves you, who shall separate you from the love of Christ? Who? Or what? Ito yung mga worst things na po ito. Hindi sa isa, oh. Hindi lang po ito inflation. Are you listening? Hindi lang pagtaas yan ng gasolina at krudo. Reklamo tayo ng reklamo. Samantala, tignan mo, may sasakyan ka. You understand? Yung iba walang sasakyan pero wala silang reklamo. Totoo na po ito. Tribulation. Nakedness. Minsan hindi tayo nakapag-church dito ng hubad. Binibihisan tayo ng Panginoon. Hallelujah! May damit kang suot. Bigayan ng Panginoon. Who shall separate you? What if naked? Alisan ka ng damit. Iparada tayong mga nakahubad ng mga taong galit kay Kristo. Will that worst scenario separate you from the love of Christ? The answer is no. Ngunit, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Hallelujah! These things could happen to Christians. But in all these things, we are more than conquerors. All these things, ito yung mga things na ginamit, hindi yung blessings natin. We all have that. Without that,
in all these negative things, worst case scenario, we are more than conquerors. Kaya ang mga Christians noon, habang sinusunog sila sa Colosseum ng Rome, nakatingala sila sa langit, Jesus is Lord. Umaawit sila sa Panginoon. Hallelujah to the Lamb. They were singing, praising the Lord. Nung si John Huss ay sinunog, sabi sa kanya, before we burn you at the stake, recant your state, recant your confession that Jesus is Lord. Sabi niya, no, I will not recant. Jesus is my Lord. At habang sinusunog si John Huss, umaawit siya. He died singing. What a faith. Lord, bigyan niyo po kami ng ganong pananampalataya. We are more than conquerors. No one will successfully condemn you. Church, if they reject us, He accepts us. If they hate us, He loves us. If they imprison us, He sets our spirits free. If they afflict us, He refines us by the fire. If they kill us, He makes it a passage to paradise, to heaven. They, in other words, cannot defeat us. Christ has died. God is the one who justifies. Christ is risen, and we are alive in Him. We are forgiven, and we have His perfect righteousness. As I close, 2 Corinthians chapter 5, verse 21. 5:21 ng ikalawang Korinto. Listen, church, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that He might become the righteousness of God in Him. Mga minamahal si Lord, di ho ba, nung siya nagkatawang tao, He was made in the likeness of man, He came in the likeness of a servant. Hindi siya nagkatawang tao na magistrate o may maringal, mamahaling kasuotan. Wala po eh. Napakasimple ng ating Panginoon. Nakihalubilo siya sa mga katulad natin. But He was perfect. He knew no sin. But God the Father made Him who knew no sin to be sin for us. Amen. That we might become the righteousness of God in Him. Hindi lamang inalis ang condemnation when He suffered and died. Hindi lamang tayo dineclare na justified, not because we have kept the law, no one keeps the law, no one, but because Christ died. Hindi lamang yon. But, imputation, inilagay sa atin ang righteousness of God in Christ. And remember, church, itong righteousness na ito is perfect. Perfect. When God sees you and me through Christ, He sees His perfect righteousness. Purihin ang pangalan ng Panginoon.